Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 571. Pa rin, kailangan mo lang malaman kung ano ang nangyari ngayon. Mangyaring panatilihin itong A. Lihim. Hindi ipinahayag ng Panginoong kataas-taasang mandirigma. Dahil gusto lang niyang mamuhay ng kapayapaan, sabi ni Skylar Celestino, isang batang babae. Sino ang nais matulog kasama ang Panginoong kataas-taasang mandirigma ay nagtataas ng kanyang kamay. Kaagad at bulalas, huwag kang mag-alala, inaasahan namin na si Lord Supreme. Ang mandirigma ay maaaring mabuhay ng isang mapayapang buhay, libre mula sa mga alalahanin. Tiyak na panatilihin namin ito. Isang lihim. Huwag makakuha ng anumang mga ideya. Si Lord Supreme Warrior ay kasal na ngayon. Kahit na hindi na bata ang kanyang mga anak, ito ang pinakamahalagang dahilan para sa nais na mabuhay ng isang mapayapang buhay. Bumantong hininga si Skylar at lumingon. Lahat, siya ngayon ang manugang ng pamilyang Taylor. Fane Woods. Sa sandaling iyon, naintindihan ito agad ni Elaine. Nagpunta siya sa Old Master. Kaarawan ni Taylor upang sumali sa saya. Nagpunta siya sa partido na nag-iisa at nagpanggap na hindi kilala si Skylar Celestino. Ang totoo ay alam niya ng eksakto. Ano ang nangyari sa araw na iyon? O Diyos ko, ito ay lumiliko na siya talaga ang kataas-taasang mandirigma, at ang Diyos ng digmaan ay nagsabi lamang sa sinabi niya noong araw na iyon. Sinadya upang matulungan ang kataas-taasang mandirigma na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Elaine. Sa wakas ay naintindihan ito, at naramdaman niya ang kanyang puso na may malalim na emosyon. Sinabi niya, siya ang manugang ng pamilyang iyon. Hindi man banggitin, siya rin. Talagang gwapo. Hindi ko inisip na siya talaga ang kataas-taasang mandirigma. Panipi. Iniiwan namin ang lugar na ito sa isang iglap. Tandaan lamang, dapat mong kalimutan lahat. Lahat ng nangyari ngayon. Siya ang iyong Panginoon, at ikaw ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Sabi ni Skylar. Hinimok niya pa, ipinangako ko sa kanya. Upang mapanatili itong lihim, kaya lahat kayo ay dapat manampa na dalhin ito sa iyong libingan. Bilang karagdagan, ang mga taong dapat mong protektahan ay ang kanyang anak na babae, Biyenan, at mga miyembro ng kanyang pamilya. Mahalaga ang kataas-taasang mandirigma. Hindi kailangan ng iyong proteksyon. Hindi ko rin masimulang isipin ang kanyang kakayahan. Oo, Master. Huwag kang mag-alala. Itatago namin ito ng isang lihim. Elaine. Excited na sinabi, oo, kailan tayo pupunta? Siyempre ito ay maging mas mahusay na maging mas maaga. Langit, pagiging isang bodyguard para sa kataas-taasang mandirigma ay masyadong kapana-panabik. Walang tunay na mas mahusay na trabaho kaysa dito. Bakit ka man? Kailangang magbayad ng sahod. Hindi ako nagkulang ng pera, hindi ko na kailangan ang aking sahod. Panipi. Sinabi ni Orchid na masigasig, na puno ng sigasig. Skylar Celestino. Narinig ito at naging hindi nagsasalita. Dahil lahat kayo ay kumikilos tulad ng mga idiots, kami. Tiyak na hindi makakapunta ngayon. Maghintay hanggang sa hapon. Kailangan mo lahat. Upang maghanda ng pagbabago ng damit bago umalis, bukod sa iba pang mga bagay. Bilang. Para sa iyong sweldo, iginiit ko na mayroon ka nito. Ang presyo ng merkado sa sandaling ito ay sa pagitan ng 1 hanggang 2,000 isang buwan. Maliban kung ikaw ay lubos na may kakayahan. Ang sweldo ng 2,000 isang buwan ay dapat sapat. Kunin mo na lang. Elaine. Tumawa agad, oo, Miss Orchid. Kung hindi mo kukunin ang iyong sweldo, ito ay kahit na mas ka ay nahinala, lalo na dahil ikaw ay isang pangunahing kumikilos bilang isang ang bodyguard sa isang lalaki na, ano pa, ay tila umaasa sa kanyang asawa. Kailangan nating tulungan siyang panatilihing lihim ito at hindi pukawin ang hinala. Okay, fine. Pagkatapos ay makauwi na tayo at mag-pack up. Magkita tayo sa mga panlabas na pintuan ng 2 sa hapon at magkasama. Kumusta naman yan? Magalang na sinabi ni Orchid. 2 sa hapon. Hindi ba ito medyo huli? Hindi ako makapaghintay. Ang babae mula sa mas maaga na nais matulog kasama ang kataas-taasang mandirigma na masigasig. Bulalas, ang kanyang mga mata ay nakastar at may pag-asa at may pag-asa. Kabanata 572. Sa 2 sa hapon, umuwi si Fane. 5 hanggang 6 na maid, ang mga naglilinis. Ang lutuin, at 4 na mga security guard mula sa parehong mga paglilipat ay nakatayo na. Ang bakuran. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Pagkatapos ng isang pag-ikot ng mga pagpapakilala,
Tumingin si Fane kay Fiona at tinanong, ano ngayon? Halos oras, di ba? Oo. Tama iyon. Tumanggo si Fiona. Ito ang unang beses na naramdaman niya. Isang boss magagawang magturo sa mga tagapaglingkod sa hinaharap. Hindi pa niya naramdaman. Sa ganitong paraan sa higit sa 5 taon. Oh, lahat ng dapat mong pakinggan ni Jenny. Mga tagubilin sa hinaharap, tama. Matapos ang ilang pag-iisip, sinabi ni Fane sa mga lingkod sa hinaharap, ipapaalam sa iyo ni Jenny kung magkano ang dapat mong maging bayad, at tuturuan ka rin niya na pumunta sa merkado pati na rin ang iba. Mga gawain. Ako. Nagulat si Jenny sa flat Terry. Tumanggo si Fiona. Oo. Ikaw ang magiging housekeeper ng ulo. Tulad ng para sa iyong sweldo, doblehin ko ito. Aniya. Seryoso. Oo, master. Tumanggo si Jenny, na puno ng puso ang kanyang puso. Pakiramdam niya. Nagumawa siya ng tamang desisyon at sinundan ang tamang Panginoon. Salamat. Ikaw ulit, master. Malugod ka. Masayang sabi ni Fane. Hang on. Fane, umarkila ka lang ng ilang mga security guard upang mapanood ang bahay. Kumusta naman bodyguard. Napakahalaga ng bodyguard. Nang walang isang bodyguard, ano? Gagawin ko ba kung tumakbo ako sa ilang mga gangster? Paano kung ninakawan nila ako ng aking mga pag-aari? Iniisip ko pa rin ang tungkol sa aking jade bracelet at lahat ng pera na ninakawan ako ng hindi pa rin ako komportable. Naalala ni Fiona ang nakaraan at sinabi ng hindi sinasadya, ito ba ay dahil natagpuan mo ang sweldo ng bodyguard na iyon? Hindi ba mura, kaya nag-aatubili ka na umarkila ng isa? Nahihiya si Fane at mabilis na ipinaliwanag, mangyaring huwag mag-alala, hindi iyon totoo. Pupunta ako. Isa ngayon. Talagang nagpunta ako upang maghanap para sa isa ngayon, ngunit natagpuan ko na ang seguridad. Ang mga kumpanya ay hindi maaasahan. Hiniling ko na sa isang tao na tulungan akong makahanap ng isang maaasahang bodyguard. Dapat silang magpadala ng isang tao sa hapon ngayon o bukas. Naisip ni Fiona ang tugon ni Fane. Mabuti na sa tingin mo iyon. Huwag umarkila ng maraming tao. Marami lamang sa atin, at hindi tayo magiging madalas na lumabas. Halos 12 ang gagawin. Si Joan ay talagang kaunti. Nag-aatubili na gumastos ng pera. Lumingon siya kay Fane at iginiit, Fane, si Penny ay naisave ay 1 penny na kinita. Batay sa aking mga pagtatansya, wala ka maraming pera. Ang mga sweldo ay tumatagal ng ilang oras upang mabayaran. Kung nakakakuha ka ng 12 mga bodyguard, hindi ba gugugol ka ng isang patas na pera? Sa sandaling si Fiona narinig ito, hindi siya nasisiyahan at nalubog ang kanyang mga ekspresyon sa mukha. Mahal na batas, matipid na ang pag-upa ng 12 mga bodyguard lamang. Para sa buwang ito. Ano ang gasto sa kanyang sweldo? Ilang daang lamang ito. 1,000. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Ang sweldo ni Fane ay 20 milyon na. Isang buwan. Hindi ba sapat iyon? Kami ang tipo ng mga tao na naninirahan sa malaki villas. Sa hinaharap kung ano ang kailangang gastusin ay dapat na ginugol. Huwag hayaan ang iyong ang paghatol ay mapipilitin ng sweldo ng kalye na ginamit mo upang kumita. Sige, lumingon siya kay Joan. Ikaw, tingnan ka. Patuloy kang nakasuot ng pareho. Ilang damit na binili ka ni Fane. Hindi ka ba makakabili ng higit pa? Baguhin ang iyong sangkap. Mas madalas, sa isang solong linggo, hindi ba mayroon kang kahit isang hanay ng mga damit? Araw-araw, sa pamamagitan ng iyong hindi nakakagulat na hitsura, mahihiya din akong ipakilala ang aking mayamang mga kaibigan sa iyo. Napangiti si Joan. Mahal na biyenan, baka maramdaman mo ito. Paraan. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na kailangan nating magplano ng mabuti. Bukod dito, ang aking anak makakatanggap lamang ng sweldo ng kanyang unang buwan sa isa pang 2 araw. Sa panahong ito, matalinong gumastos. Si Fane, na nagmamasid sa palitan, tumingin sa kanya. Ina na may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Totoo na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagkaroon anumang mga kahilingan o kahilingan. Siya ay isang babae na nasanay na mahirap na oras at sa makatuwid, gumawa ng pinakamataas na paraan ng pamumuhay. Hindi pa siya nagtanong. Siya para sa pera. Naisip niya, anong maliit na pera ang ibinigay ko sa kanya dati, siya. Malamang na hindi ito ginugol. Gayunpaman, bilang isang anak na lalaki, hindi na siya nagkulang pera. Sa katunayan, ang pagtawag sa kanya na mayaman ay hindi kahit na isang pagmamalabas. Nagkaroon. May namiss siya dito. Kabanata 573.
Pagkatapos ng lahat, hindi na sila nabubuhay sa mga oras na iyon. Ang kanyang ina ay tumanda at nararapat siyang mag-enjoy ng magandang buhay. Kahit papaano, siya hindi na kailangang kumilos tulad ng frugally tulad ng ginawa niya dati. Ina, ang iyong biyenan ay tama, masyado kang matipid. Huwag mag-atubiling bumili ng anumang nais mo. Kami ay hindi nakatira sa mga dating panahon. Sabihin sa iyo kung ano, malaya ako ngayong hapon. Hayaan mo ako. Dadalhin ka para sumakay at bumili ka ng ilang mga damit, alahas, kahit ano. Panipi. Anak ko, hindi ko kailangan ng mga bagay na iyon. Ngayon na kumakain ako ng maayos, magbihis ng maayos, at mabuhay. Bueno, nasiyahan na ako. Nagmamadali ang sinabi ni Joanne. Upang makita siya. Natapos ni Son ang lahat ng mayroon siya ngayon ay nakaramdam na siya ng kasiyahan. Beze. Ilang taon na ang nakalilipas, ang tanging bagay na pinangarap niya at inaasahan ay para kay Fane. Upang umuwi ng ligtas mula sa larangan ng digmaan. Maswerte para sa kanya, dumating ang kanyang mga pangarap. Totoo, hindi lamang siya nakauwi ng ligtas, pinamamahalaang pa rin niya na umuwi bilang isang pinalamutian at nagawa na tao. Ang kapalaran ay naging mabait sa kanya at ginagamot ang kanyang mga nakaraang taon. Ina, ano ang sinasabi mo? Wala na kami. Maikling pera, kaya dapat kaming bumili ng ilang damit o kung ano. Fane. Iginiit ng isang ngiti. Tama iyon, dapat kang magbihis ng higit pa upang ikaw maaaring umangkop sa buhay ng mayayaman. Masayang sabi ni Fiona. Okay, Jenny. Gabay. Ang kawani at ihanda ang mga tirahan, itinuro ni Fane kay Jenny pagkatapos. Ang ilan ay nag-iisip. Oo, Master. Tumango si Jenny at mabilis na umalis sa kawani. Tulad ng umalis sila, 10 kabataang babae ang nagtungo sa villa at huminto sa paglilinis sa tabi nito. Bakit maraming kababaihan dito? Tumingin si Andrew sa kung ano ang nangyayari sa ibaba at natigilan. Bakit lahat sila ay kababaihan? At bakit ang lahat ng mga kotse ay napakamahal? Tumingin si Fiona sa mga kotse at nadama. Nahihiya, iniisip sa sarili na ang mga babaeng ito ay dumating sa maling lugar. Sa aksidente, nakikita ba niya siya? Iyon ang gwapong binata namin. Naghahanap. Tumawa si Elaine sa kanyang mga kapantay habang nakilala niya si Fane. Oh, kaya siya. Talagang gwapo siya. Upang maging kanyang bodyguard talaga. Ang kapalaran ko. Kahit na siya ay kasal, siya ay tulad ng isang candy sa mata. Isa pang batang babae. Bulalas. Naghintay si Fane na lumakad sa kanya ang pagdiriwang bago itanong sa kanila ang kaoy na hinala, at ikaw. Gayunman, sa katotohanan, maaari na niyang hulaan. Sino sila? Hoy! Ako si Elaine. Ako ay Orchid. Ako, ang 10 babae. Tumayo ng sunod-sunod at ipinakilala ang kanilang sarili sa isa't isa. Pagkatapos ng mga individual na pagpapakilala, ang 10 sa kanila ay nag-iisa, kami ang Taylor Family Bodyguards. Napahiya si Fane. Naisip niya sa kanyang sarili. Ano ang ginagawa ni Skyler? Humingi siya ng 10 bodyguard, hindi 10 babae. Ang mga bodyguard, hayaan ang 10 magagandang babaeng bodyguard ito ay isang kagandahan. Pageant o isang pangkat ng mga bodyguard. Kabanata 574. Mga bodyguard. Nang marinig ito ni Fiona, lumubog ang kanyang ekspresyon. Sinulyapan niya. Galit na galit, huffing at puffing. Fane, pupunta ka ba para sa isang kagandahan? Pageant. Anong uri ng mga bodyguard ang mga ito? Lahat sila ay parang mga bulaklak at mga hiyas, paano sila magiging mga bodyguard? Hindi nagsalita si Fane. Hindi niya ginawa. Alamin kung paano ipaliwanag ang kanyang sarili at maaari lamang ngumiti ng mapait. Inay, tanong ko. Kaibigan ko na tulungan akong makahanap ng isang bodyguard. Hindi ako nagpahayag ng kagustuhan. Lalaki o babae, at hindi ko inaasahan na pipili siya ng all-female bodyguard squad para sa akin. Nang marinig ito, nadama ni Elaine na hindi makatarungan. Personal, natatakot siya na mapupuksa sila ni Fane. Binigyan niya ito ng ilan. Naisip at magpatuloy upang ipahayag ang kanyang damdamin. Ano ang mali sa babae? Hindi ka dapat tumingin sa mga kababaihan. Lahat tayo ay mga babaeng bayani. Sino ang nagdala ng kaluwalhatian sa bansa? Kung pinagkakatiwalaan tayo ng bansa na ipagtanggol siya. Ano sa palagay mo hindi ka namin maaaring ipagtanggol? Sa sandaling natapos na siya. Sa pagsasalita, hindi niya mapigilan ang pagnanakaw ng isang sulyap kay Fane. Kung hindi ka ganoon. Guwapo, hindi tayo darating. Hindi lamang tinutukoy ni Elaine si Fane. Likas na magandang hitsura, tinutukoy din niya ang kanyang presensya at aura. Fiona.
Galit na galit nang marinig niya ang maliit na pag-agos ni Elaine. Tumingin dito, kanilang. Ang mga komento ay tungkol sa kung gaano kagwapo. Ang mga babaeng ito ay makatarungan. Pandekorasyon ng mga florera. Nagpatuloy siya, lahat kayo, umalis. Hindi namin kailangan. Pandekorasyon ng mga florera sa aming tahanan bilang mga bodyguard. Ano ang paggamit nito upang magkaroon ng lahat? Ikaw dito. Wala akong magandang impression sa kaibigan ni Fane. Dapat alam niya na mayaman tayo kaya't inirerekomende niya ang lahat ng mga babaeng ito na mag-Fane. Panipi. Nahihiya si Fane nang marinig ang mga hindi komportable na komento ni Fiona. Siya. Naisip sa kanyang sarili, gaano kaayla hilakbot ito ni Fiona nang dumating si Sharon George. Hindi niya ginawa ang mga komentong ito dahil alam niya kung gaano kalaki ang kanyang pamilya. Ay, dahil lamang sa mga background ng mga kababaihan ay marahil ay hindi maihahambing. Para kay Sharon George, paano niya huhusgahan ang mga babaeng ito bago makilala? Ang kanilang mga kakayahan at sipa sila sa Kerbeda. Nang marinig ni Elaine na siya ay malapit ng itaboy palayo, medyo nag-aalala siya. Mahirap na para sa kanila upang makarating sa puntong ito kung ano pa ang nakakakuha ng pagkakataon upang makita ang mukha ng kataas-taasang mandirigma. Kung sumipa siya sa Kerbeda, magiging ganito siya. Nabigo. Upang mapalala ang mga bagay, marahil ay kinutya siya. Nang bumalik siya, humakbang ng mabilis, huminto siya, sino ang nagsasabing hindi kami? Mabuti sa kung ano ang ginagawa natin. Kung totoo iyon, paano tayo maaaring maging mga bodyguard? Paano? Maaari ba nating ipagtanggol ang pambansang seguridad ng ating minamahal na bansa? Orchid narinig. Ito at agad na humakbang upang pigilan si Elaine. Ngumiti siya. Fane at sinabi ng diplomatikong, Master, ang totoo, nadama ni Skylar na mangyayari ito. Maging mas mahusay na italaga ang iyong pamilya ng mga babaeng bodyguard upang maprotektahan ang iyong buong pamilya na pangunahing babae. Ang iyong asawa, ang iyong ina, at ang iyong. Ang biyenan ay lahat ng mga kababaihan, kaya't nasa isip lamang niya ang kanilang kaginhawaan. Para sa halimbawa, kung pupunta tayo sa pamimili sa kanila, mas kaunti ang maaakit nito. Pansin kaysa sa pagkakaroon ng mga bodyguard ng lalaki. Oh, iyon ba ang kaso? Dumating si Fane. Sa kanyang pandama, sa totoo lang, ito ay maaaring gumana. Lumingon siya kay Fiona. Ina, dahil nandito silang lahat, magpatuloy lang tayo at hayaan silang maging atin. Mga bodyguard. Ang panahon ay talagang mainit ngayon, hindi maganda ang pagpapalam sa kanila. Halika sa lahat ng ganitong paraan para sa wala. Agad na sumulong si Elaine. Oo. Oo, oo. Big sister, mukhang isang classy person ka. Mukhang hindi ka. Petty type sa lahat. Tiyak na hindi ka masyadong makakalkula sa amin, ako ba? Di ba? Tinatawag mo akong big sister. Narinig ito ni Fiona at biglang naramdaman. Talagang flatter at masaya. Naisip niya na ang kanyang pang-araw-araw na pagsisikap ng manika. Ang kanyang sarili ay nagbayad. Sa katunayan, naramdaman niya na hindi siya mukhang matanda. Bilang karagdagan, kung hindi siya itinuturing na maganda, bakit ang mga lowlifes na inagaw sa kanya ng hapon ay maglakas loob na lumabag sa kanyang kagandahan? Ang higit pa niya. Naisip, nagsimula siyang makaramdam na parang kumain siya ng isang kutsara ng pinakatamis. Honey, ngumiti siya at sinabing, sige, dahil mayroon kang maliit na mga kababaihan ay may ilan. Magandang pananaw, hindi kita itaboy palayo. Bibigyan kita ng lahat ng pagkakataon. Elaine. Narinig ito at nakaramdam ng kasiyahan. Naisip niya, kaya gusto ng matandang tiyahin na ito. Mga papuri tungkol sa kanyang pagiging kabataan. Kasabay nito, sinabi niya, talaga. Malaking kapatid na babae, bibigyan mo kami ng isang pagkakataon. Gawin mo ba kaming maliliit na kapatid na babae? Kami ay. Hindi dito dahil lamang sa gwapo ang iyong manugang. Narinig lang namin iyon. Ang pamilya ay may pera at nakayang bayaran namin ang sahod ng 2,000. Isang buwan bawat isa. Lahat tayo ay naiengganyo sa alok na ito, kaya't narito kami. Dagdag pa, narinig din namin na si Miss Selena mula sa iyong pamilya ang pinakamaganda. Batang babae sa buong lalawigan at na noong bata pa ang kanyang ina, siya rin. Isang mahusay na kagandahan mismo. Oho talaga. Ang kanyang ina ay ako. Sa puntong ito, talagang masaya si Fiona. Tumawa siya ng nakaka-relax, sa totoo lang, maaari mo akong tawagan. Tia, kahit na mukhang bata ako at malambot, hindi talaga ako bata. Fane. Naobserbahan ang buong palitan at nabulok. Naisip niya, paano? Posible ba ito? Kudlit. Kabanata 575.
Inisip ni Faye na ang katotohanan na ang mga batang babae na ito ay nagmamaneho ng mga magagandang kotse na nangangahulugang. Na hindi nila kailangan o kulang ng pera. Naisip niya na kakaiba iyon. Narito lamang sila para sa isang sahod na 2,000 sa isang buwan. Tulad ng para sa kanyang ina. In-law, siya ay naibigay na hindi nagsasalita sa pamamagitan ng kung paano siya nag-cave dahil lamang ang ilang mga 21 taong gulang ay tinawag siyang malaking kapatid na babae. Sa katunayan, ito. Mukhang mas bata pa si Elaine kaysa kay Selena. Sige, ito ang una ko. Oras na nakikita ang isang kabataan na tiyahin. Malinaw na sabi ni Elaine. Ang batang babae na ito ay ganoon. Sweet mouth. Dahil ikaw ang aming bodyguard ngayon, ayaw ko. Hindi kinakailangang komplikado ang iyong buhay. Ipakita lamang sa akin kung ano ang kaya mo. Halimbawa, maaari kang mag-spar at ipakita sa akin kung maaari kang gumawa ng isang backflip. Kung naramdaman ko, tulad ng iyong pagganap ay okay, pagkatapos ay manatili. Masayang-masaya si Fiona na ginawa niya. Hindi nais na gawing mas mahirap ang buhay para sa mga kabataang babae. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Elaine, masyadong simple iyon. Dapat tayong magsagawa ng isang bagay na mayroon. Medyo nahihirapan pa. Nang matapos niya ang kanyang pahayag, naglakad siya papunta. Ang sulok ng isang kalapit na pader, kinuha ang isang pulang ledrilyo, at hiniling na hawakan ni Orchid. Mataas ito sa kanyang mga kamay. Huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mong hatiin ang mga bricks. Napalunok si Fiona. Naisip niya na kung magagawa ito ng mga kababaihan, magiging. Talagang kahanga-hanga. Alam niya na hindi maraming mga bodyguard ang magagawa. Isang bagay na ganyan. Humakbang pasulong si Elaine, gamit ang isang kamay. Bilang isang kutsilyo, at sinampal ang ledrilyo gamit ang isang braso. Sapat na, ang split ng ledrilyo. Sa dalawa mismo sa gitna. Magagandang tiya, paano iyon? Nga pala. Nahanap ko ang lahat ng mga gawa na ito na napakadali para sa akin. Ngayon sa palagay mo maaari kong protektahan. Ikaw, sure na sapat, ang piraso ng ledrilyo ay nahati sa kalahati. Kagandahan ni Auntie. Kumusta naman? Lahat ito ay walang halaga, ngunit sapat ba ito upang maprotektahan ka? Oo. Oo, kaya mo. Ikaw silly girl, mukhang maislan ka at malambot. Hindi ko inaasahan. Ikaw ay maging kamangha-manghang. Si Fiona ay nasa ikapitong langit pagkatapos na maging. Naglingkod ng napakaraming papuri ni Elaine. Sa puntong ito, si Elaine ay ang mansanas ng kanyang mata. Tita, gusto mo ba ang siyam sa amin sa lahat ay naghiwalay ng isang ledrilyo? Para sa iyo. Tumingin si Orchid sa paligid niya, hindi niya rin mahanap ang marami. Bricks. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa iyo ngayon. Mukhang talagang swerte ko ito. Oras. Inihayag ni Fiona ang kanyang kamay, nakatingin kay Fane, at tumatawa na sinabi, ang iyong. Tunay na pumili ng kaibigan ang ilang mga may kakayahang bodyguard. Bukod dito, ang mga babaeng ito ay makakaya. Pumunta sa pamimili sa amin at tulungan kaming pumili ng mga damit. Hindi alam ni Fane kung dapat siyang tumawa o umiyak. Hindi siya makapaniwala na nakaraan lang siya. Halos sinipa ang mga babaeng ito sa kurbada, at ngayon binago niya ang kanyang isipan. Napakabilis. Ang mga babaeng ito ay talagang kakaibang nilalang. Naisip niya. Ina, hindi mo ba sinabi na ang mga kababaihan ay hindi maganda? Sapat na. Hindi nila pinili. Napangiti si Fane at sinabi sa kanya sa side, kung hindi mo gusto ang mga ito, maaari lang akong humingi ng mga kalalakihan. Hindi, ang mga lalaki ay hindi masusundan kami sa aming mga biyahe sa pamimili. Hindi yun maginhawa. Sa tingin ko, ang mga babaeng ito ay maganda. Sabi ni Fiona. Nakita niya si Jenny na darating. At agad na kumaway sa kanya. Jenny, narito ang mga bodyguard. Kunin mo sila. Kasama mo at ayusin ang kanilang tirahan. Kailangan nilang magkaroon ng isang mahusay na pahinga upang maaari kong kumuha ng ilan sa kanila sa pamimili kasama ako bukas, at kaya nila. Protektahan ang aking kaligtasan. Panipi. Kabanata 576. Tiningnan ni Faye ang mga outfits ng ilan sa mga batang babae at nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Darating. Sinabi niya, yamang lahat ka ng aming mga bodyguard, kakailanganin mong mapanatili. Ang iyong mga pagpapakita at magsuot ng uniforme. Natatakot ako sa mga damit tulad ng mga maikling palda. Hindi naaangkop. Hoy, bata, bakit ka mahigpit? Hindi dapat magkaroon ng mga batang babae. Ang kanilang sariling mga personalidad. Gusto ko ang paraan ng pananamit nila. Lahat sila ay mayroon. Maganda, patas, at mahabang binti. Ano ang mali? Mukhang mabuti sa ganoong paraan. Fiona.
Batid sa hindi inaasahan. Nagpatuloy siya, sa ganitong paraan, ang iba ay hindi makakaya. Sabihin na sila ay mga bodyguard. Magiging tulad sila ng mga payak na pulis. Hindi ba? Ito ay mas mahusay. Hindi ako magarbong pagkakaroon ng isang malaking pangkat ng uniforme. Sumusunod sa akin ang mga bodyguard. Gumuhit ito ng labis na pansin. Sa kabutihang palad. Tumayo si Orchid sa sandaling ito at sinabing, "Tita, huwag kang mag-alala. Mayroon na kami." Napag-usapan ito habang papunta rito. Sa palagay natin kailangan nating makuha mga uniforme kaya mukhang maayos ang hitsura namin. Gayunpaman, hindi rin natin kailangang magsuot formal na damit. Naisip na namin kung ano ang isusuot. Maaari tayong magsuot summer jeans, puting sneaker, at isang puting kamiseta. Iniisip namin na magkaroon ang sagisag ng pamilyang Taylor sa aming mga kamiseta. Paano ito tunog? Fiona. Naisip ito at sinabing, "Oh, maganda ang tunog. Maganda ang hitsura nito, at ito ay." Gayon din isang paraan upang ipaalam sa iba na ikaw ay mga bodyguard. Kahit papaano mga tao. Mag-iisip ng 2 beses bago mapuko ang problema. Nagpatuloy siya sa isang sparkle. Ang kanyang mata, susuriin ka namin para sa mga gastos ng uniforme. Tandaan mo, upang makakuha ng higit pang mga hanay ng uniforme bilang isang backup para sa bawat isa sa iyo. Tita, ito ay hindi masyadong mahal. Ang maging mga bodyguard ng pamilyang Taylor ay ang aming karangalan. Kami, hindi rin maaaring magsimulang ipahayag ang aming kagalakan. Kaya, hayaan mo lang na sumipsip ng maliit na gastos na ito. Panipi. Sinabi ni Elaine, ang kanyang magagandang mata na napuno ng katalinuhan. Oh, nakikita mo. Ang hanggal na batang babae na ito ay napakahusay. Sa totoo lang, kung iyon ang kaso, maaari mong madalaang gastos ang iyong sarili. Sabi ni Fiona, kapag libre ako, bibilhin kita lahat ng pagkain. Susunod. Oras, hindi mo kailangang maging formal. Kapag nag-iisa kaming magkasama, maaari kang maging mas casual. Salamat, Auntie. Tita, hindi ka lamang maganda. Mukhang, ngunit ang iyong espiritu ay maganda rin. Shine sa isa pang bata. Babae. O talaga. Hindi ko napansin. Tumawa si Fiona, ang kanyang mga espiritu ay mataas. Umiling-iling si Fane sa kanyang ulo at sinabi kay Joanne, "Ina, mula noong hindi kami nasasakop ngayon, hayaan mo akong ilabas upang bumili ng ilang mga hanay ng mga damit. Alisin natin ang mga lumang damit na mayroon ka dati. Hindi ba ito basura upang ihagis? Out ang damit." Napangiti si Joanne. "Ina, huwag kang mag-alala. Hindi kami kailanman kulang muli ang pera." Napangiti din si Faye nang mapait at tumingin sa kanya. "Master. Tawagin ka naming Master sa hinaharap." Lumitaw si Elaine sa harap ng Faye at tinanong, "Master, lalabas ka ba? Dapat sundin ka namin at protektahan ka." "Well, oo, Master, kami ngayon ang iyong mga bodyguard. Kung nais mo umalis sa bahay, may responsibilidad tayong protektahan ka." Ang iba pang siyam. Narinig ito ng mga kababaihan at tumakbo, mukha na puno ng pag-asa. Ang bawat isa sa kanila ay nais na lumabas sa pamimili kasama si Fane. Ang pagprotekta sa Fane ay isang dahilan lamang. Ang karanasan ng pagpunta sa pamimili kasama ang kataas-taasang mandirigma ay tunay. Walang kapares. Maghintay, lahat kayo ay hindi pa nakuha ang iyong mga uniforme, kaya marahil sa susunod. Bukod, tuwing aalis ako sa bahay, ayaw kong magkaroon kasama ko ang mga bodyguard na ramdaman kong mahigpit. Panipi. Kabanata 577. Bukod dito, may kakayahan pa rin ako. Hindi ko kailangan ng mga bodyguard sa akin. Ang mga pangunahing responsibilidad ay upang maprotektahan ang aking anak na babae, asawa, at biyenan. Maliban sa aking sarili, ang lahat sa aking pamilya ay kailangang samahan ng isa o 2 bodyguard. Nag-isip si Fane at nagpatuloy, "Hindi ko kailangan. Lahat kayo ay sumunod sa amin. 1 o 2 lang ang gagawin. Hindi mo na kailangang dumating magkasama upang mamili ng damit." Narinig ito ni Elaine at biglang nalulumbay. Ibinitin niya ang kanyang ulo at hindi mapigilan ang sarili mula sa pag-ungol. "Lahat kayo ay dapat magpahinga sa bahay. Dahil ako ang iyong Panginoon, lahat kayo ay dapat makinig sa akin." Sinabi ni Fane, na tinitingnan si Elaine na may neutral na ekspresyon. "Oo, Master. Sundin namin ang iyong bawat utos sa hinaharap." Ngumiti si Elaine. Magkaroon ng ganyan. Ang isang malapit na pag-uusap sa kataas-taasang mandirigma ay sapat na para sa kanya sa ngayon. "Hayaan mo, Ina.
Mabilis na hinampis ni Fane si Joanne para sa kanilang shopping trip. Ang 10 kagandahan, bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling bagahe, ay mabilis na na-escort ng Jenny sa kanilang tirahan. Kapag ginawa ang mga pag-aayos ng buhay, Jenny. Kaliwa. Sa sandaling umalis si Jenny, nagtipon ng magagandang bodyguard. Wow! Ang kataas-taasang mandirigma ay mukhang mas mahusay na mas mahaba ang pagtingin mo sa kanya. Hindi ako kailanman nadama ito dati. Dati, naisip kong gwapo lang siya. Ngunit ngayon, na alam ko na siya ang kataas-taasang mandirigma, tila mas gwapo siya. Sa akin, si Elaine ay mukhang nasa sabik at hinaplos ang sarili sa kanyang mga bisig. Bagaman siya, tinanggihan ako kanina, ang pagiging malapit lamang sa kanya at pagkakaroon ng pag-uusap. Kasama niya ang kanyang walang malasakit na ngiti, ang kanyang kaakit-akit na tinig, lahat ito ay gumagalaw sa akin kaya. Malalim, masyadong masama, kasal na siya. Kung siya ay walang asawa, maaari pa rin tayo. May pag-asa. Bumantong hininga si Orchid at sinabi, hanggat nais ng kataas-taasang mandirigma. Ito, may gagawin ako para sa kanya. Gusto ko talagang dalhin ang kanyang anak at maging kanyang babae. Ang buhay ay sulit na mabuhay ang pagiging babae sa likuran niya. Oo, kasal na siya. Ngunit marahil maaari kang maging kanyang may bahay. Alam ko ang isang warlord na umuwi lang para sa isang buwan at nakuha na ang kanyang sarili ng 3 asawa. Hindi ito matulungan. Sila. Way masyadong kaakit-akit. Ang isa pang batang babae ay nagsabi, paano ka man? Ihambing siya sa aming kataas-taasang mandirigma. Malakas na ngumiti si Orchid, hayaan. Kami ay nangangarap lamang tungkol dito. Mas madaling umakyat sa kalangitan kaysa sa pag-secure. Ang pag-ibig at pagmamahal ng kataas-taasang mandirigma. Narinig ko na ang George. Ang anak na babae ng pamilya, si Sharon George, ay napakaganda. Bukod dito, ang kanilang mayaman ang pamilya. Kahit na siya ay tinanggihan kapag sinubukan niyang ituloy siya. Gawin. Sa tingin mo ang mga kababaihan ay may pagkakataon pa tayo. Matapos marinig ito, ang buong pangkat napabuntong hininga. Sa sandaling ito, sa ibang silid, nakuha na ni Zina isang shower at nagbago sa mas komportableng damit. Humiga siya sa kama. At hindi mapigilan ang pag-ungol sa kanyang sarili, sa totoo lang, tinatrato ako ni Ben Taylor. Medyo maayos, hindi rin siya pangit, at naging mayaman si Fane. Upang magkaroon ng Fane bilang ang isang bayaw ay magiging mahusay din dahil madali niya akong ibigay sa akin ng 1,000,000 yuan. Inaasahan ko na ang buhay na tulad nito ay maaaring maging komportable. Tumahimik siya. Mas malalim ang pag-iisip, nagbulong siya muli, kung ayaw kong maging asawa ng ang pamilyang Taylor, o kung si Ivan Taylor ang pangalawang tagapagmana at may bilyon-bilyong mga pag-aari, kung gayon ang pagpapakasal kay Ben Taylor ay isang magandang pakikitungo din. Hindi ito masama. Hindi bababa sa mabubuhay ako ng mas mahusay na buhay kaysa sa maraming mga kababaihan. Naawa ito. Ang kanilang pera ay napakaliit pa rin. Ang mga tao ay palaging magsusumikap ng mas mataas, ang tubig ay laging damaloy ng mas mababa. Ito lamang ang pagkakasunod-sunod ng kalikasan. Mangyaring manugang, mangyaring. Huwag mo akong sisihin. Matapos siyang magawa, kinuha niya ang telepono at tumawag kay Ivan Taylor. Kabanata 578. Ha, mahal ko, bakit mo ako tinawag? Namimiss mo ba ako? Ivan Taylor ay nasa kabilang dulo ng linya, panunokso sa kanya. Siyempre, namiss kita. Ay, hindi ka pa nakakakita sa isang araw lamang ngunit naramdaman na ang 3 taglagas ay lumipas. Natatakot akong matuklasan ni Ben. Kailangan kong gumawa ng mga dahilan sa bawat oras. Lihim lang na makilala ka. Nag-flirt si Zina kay Ivan at sinabing, hoy, Ivan, ginawa. Alam mo na talagang natakot ako sa kamatayan ngayon. Hindi mo pa ako nakikita. Kailanman muli, si Fiona at ako, parehong matandang kababaihan, ay naglalakad at kami ay biglang inagaw. Ano? Nabigla si Ivan nang marinig ito. Sinusuri niya. Ano ang nangyari? Sino ang salarin? Okay ka lang ba? Alam na si Ivan. Inalagaan siya, masaya si Zina. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, pareho kaming ligtas ngayon. Ang mahalagang bahagi ng kwento ay ang mapahamak na Fane. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa nasaktan niya ang batang master ng pamilyang Xenos mula sa Sky Dragon. Lungsod. Mabilis na ibinalik ni Zina ang buong kwento kay Ivan. Narinig ito ni Ivan at bulalas ng kagalakan, F***, ito ay mahusay. Sandali ang nagalit si Zina. Ano? Paano mo masasabi na ito ay isang magandang bagay? Kung hindi ito para kay Fane.
Nagmadali sa oras at ang kanyang kasanayan sa martial arts, natatakot ako na gagawin ko. Ginahasa at pinatay kung umasa lang tayo sa martial na tayo. Nakakonekta sa, paano mo masasabi na ito ay isang magandang bagay? Ivan Taylor, hindi ba? Mahal mo ako, ginagamit mo lang ba ako? Natuklasan ni Zina sa sandaling ito na siya ay tulad ni Ivan Taylor. Kahit na si Ivan ay isang matamis na tagapagsalita, hindi bababasa. Alam kung paano mapasaya ang mga tao. Bagaman mahilig siya ng pera, hindi siya isang maluwag na babae. Maraming beses na siyang natulog kasama si Ivan Taylor. Siya ay natural na nais na pakasalan siya at maging kanyang babae ang kanyang enviable, mahalagang ginang ng bahay. Hindi niya inaasahan na yumapekto si Ivan sa ganitong paraan sa A. Senaryo kung saan siya ay inagaw at halos nawala ang kanyang buhay. Naisip niya, mapahamak ito Ivan Taylor, gaano siya manggahas na sabihin na ito ay isang magandang bagay. Hindi iyon. Ang ibig kong sabihin, baby. Huwag kang magalit. Madali siyang inaliw ni Ivan at sinabi. Hindi kita sinasadya. Ibig kong sabihin ay mahusay na balita na sinaktan ni Faye ng Xenos. Pamilya. Hindi mo ba alam na ang Dragon City ay napakalaking bumalik sa araw? Ito ay marahil 2 beses ang laki ng gitnang lalawigan. Maraming puwersa doon. At maraming mga masters, at maraming mga veterano na babalik ito. Oras. Ang pamilyang Xenos ay medyo malaking puwersa sa Sky Dragon City. Panipi. Ibig mong sabihin ang pamilyang Xenos ay maghihiganti sa ngalan ng Xenos. Batang guro. Sumimangot si Zina pagkatapos mag-isip sandali. Sa kabilang linya. Sa telepono, sinabi ni Ivan, oo. Si Fane, ang rascal na ito, ay pumatay sa batang Panginoon ng ang pamilyang Xenos. Nakakapagtataka kung hindi niya inanyayahan ang anumang problema sa kanyang sarili. Para sa isang malaking puwersa, kahit na ang kanilang angkan o mga tao ay hindi maganda, maaari silang gumamit ang sariling taktika ni Fane upang patayin siya. May katuturan. Zina sa wakas. Naintindihan at tumango. Sinabi niya, gayunpaman, natatakot ako sa pamilyang Xenos. Hindi alam na namatay ang kanilang batang master. Kahit na ginawa nila, paano sila? Alam na ito ay Fane. Paano kung nabigo ang batang master ng Xenos na sabihin sa kanyang pamilya? Tungkol sa kanyang poot kay Fane. Panipi. Kabanata 599. Baliw ka ba? Hindi mo na ba nais na mabuhay? Hindi mo na kailangan maghintay para sa kanilang mga tao na lumapit. Hahanapin natin sila at hayaan sila. Alamin ang tungkol dito. Hayaan silang lumapit at patayin si Fane. Hindi ba ito isang simpleng bagay? Panipi. Ang mas naisip ni Ivan tungkol dito, mas madamdamin siya. F***, ito. Ang pamilyang Xenos ay nakakatakot kaysa sa pamilyang Clark, pamilya Wilson, at ang Hugo. Pinagsama ang pamilya. Mas malakas sila. Ang pinakamahalagang bagay ay na mayroon silang pera. Hanggat mayroon silang pera, makakahanap sila ng mga masters na magagawang isagawa ang deal. Tiyak na patay si Fane sa oras na ito. Nagtataka ako kung paano nasaktan ni Fane ang pamilyang Xenos. Sa palagay ko naaalala ko. Sa isang labanan, sinabi niya na paghihiganti ito para sa kanyang Panginoon. Hari ng digmaan ng kanyang Panginoon. Oo, dapat itong Magnus Sutherland. Kung hindi sinabi ni Fane tungkol sa Diyos ng digmaan, maaaring hindi patay si Magnus Sutherland. Sinimulan ni Zina ang lahat. Ang mga posibleng conclusion at sinimulan ang pagguhit ng kanyang mga hypotheses. Zina, nag-iisip ka ba? Kung paano niya nasaktan ang mga ito ay hindi mahalaga. Ano ang mahalaga? Talagang mamamatay si Fane sa pag-ikot na ito. Pinisil ni Ivan ang kanyang mga kamao. Siya ay sa isang magandang kalagayan. Sinabi niya, kapag namatay siya, dapat tayong magkaroon ng mabuti. Pagdiriwang, at sa sandaling iyon, ipapahayag ko na ikaw ang aking kasintahan at ipaalam sa buong pamilyang Taylor. Oras na upang makita kung walang silbi itong Ben. Magagalit si Taylor sa kamatayan. Kukunin ko ang iyong salita para dito. Kapag namatay si Fane, kailangan mong ipahayag ang aming relasyon. Ayokong magpatuloy sa pag-sneak sa paligid ng ganito. Habang nahiga si Zina sa kama, lumitaw pa ang kanyang figure. Kaakit-akit, sinabi niya, oo, sinabi na sa amin ng Rascal Fane na kami. Ipagdiriwang ang kaarawan ni Selena. Mukhang hindi niya maaaring gawin ito hanggang sa pagkatapos. Hindi mahalaga kung hindi niya ito magagawa. Kailangan nating maikalat ito. Balita sa lalong madaling panahon. Bukas, sisiguraduhin kong alam ng lahat ito.
Mula sa mga kamag-anak ng pamilyang Taylor hanggang sa pinakamahusay Diyos ng digmaan. Iyon ay magiging pinakamahusay. Tumawa si Ivan, at kapag patay na si Fane. Kaarawan ni Selena, natatakot ako na babagsak siya. Kapag ginawa niya, paano siya? Maglaban sa akin para sa mga pag-aari ng pamilya ng Taylor. Sa puntong iyon sa oras, susuriin ng batang master na si Clark ang sitwasyon at susubukan. Aliwin siya, may katuturan. Tumanggo si Zina at sinabi, kung iyon ang. Kaso, dapat pa ba nating hayaan siyang uminom ng gamot na ginamit natin dati? Parang, hindi na natin kailangan, di ba? Tumahimik si Ivan Taylor. Pagkatapos ng isang pag-post siya. Sinabi, kailangan mo pa ring pakainin ito sa kanya. Upang maging ligtas, mas maaga ang mas mahusay. Pagkatapos, lahat, ang rascal na ito ay hindi mahina sa labanan. Kung sakaling ang pamilya Zenos ay hindi nasisiyahan. Gaano siya kagaling sa larangan ng digmaan, o kung nakatakas siya sa ambush, hindi ito. Maging madali upang mahanap siya muli. Sa puntong ito, tumahimik si Ivan at sinabi muli, kung kinukuha niya ang gamot, ang kanyang katawan ay magiging mas mahina sa araw. Ang kanyang lakas ay mabawasan. Kapag inaatake siya ng pamilyang Zenos, gagawin ito nito. Mas madaling patayin siya. Ito ay isang two-pronged na diskarte upang kunin ang kanyang pagkabagot. Buhay. Kung iyon ang kaso, mag-iisip ako ng isang paraan upang mailabas sila para sa isang picnic at isang bukas na hangin na barbecue. Nag-alok si Zina. Kung paano ka pupunta? Gawin ito, maaari mong isipin ang tungkol sa iyong sarili. Mas mainam kung maaari kang kumilos dito. Mula bukas, ang tiyempo ay magiging perpekto dahil tumatagal. Eksaktong isang buwan para gumana ang gamot, at pagkatapos nito, magkakasabay ito. Perpekto sa kaarawan ni Selena. Tumanggo si Zina. Ang dalawa nang. Ang mga ito ay nag-chat ng matagal ng mas mahaba bago tapusin ang tawag. Kabanata 600. Sa sandaling ito, si Fane ay nasa shopping mall at binili maraming damit para kay Joanne. Bumili din sila ng mga karagdagang alahas na ginto, mga hikaw, at jade bangles. Matapos ang isang makeover, ang likas na malumanay na kagandahan ni Joanne nagsimulang lumiwanag. Hindi masama, hindi masama. Kunin natin ang kwintas na ito. Mag-swipe lang ang credit card. Tumanggo si Fane ng kasiya siya at tumawag para sa mga resibo. Kaagad, tumigil sa pagbili ng mga bagay, gumastos ka ng labis na pera. Anak, isang penny na nakuha ay isang penny na na-save. Wala kang gaanong cash. Kamay sa iyo. Ikaw at si Selena ay parehong bata pa, maraming mga lugar kung saan kailangan mong gumastos. Bata pa rin si Kylie, at maaaring mayroon ka pa mga anak, marami pang mga gastos. Dagdag pa, tinanggap mo lang. Maraming kawani sa bahay, napakaraming mga bodyguard. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga ng pera. Ang mga dating gawi ay namatay ng husto para kay Joanne, at naramdaman pa rin niya ang kurot kapag gumastos ng pera si Fane. Ngayon ay isang araw kung saan siya ay gumugol ng labis. Siya, ina, huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkulang ng pera. Kinuha ni Fane ang kanilang mga pagbili. At sinundan si Joanne. Okay, titigil ako sa pamimili. Umuwi na tayo. Ina. Kahit na nais kong bilhin ang buong pamilya Drake, hindi ito magiging problema. Sa tingin mo pa ba nagkulang ako ng pera? Bagaman ayaw din ni Fane. Karamihan sa detalye tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon siya, kailangan niyang sabihin. Iyon ay magpapasaya sa kanyang nag-aalala na ina. Nang marinig iyon ni Joanne, siya huminga ng malalim at nagtanong ng may panginginig sa kanyang tinig, hindi iyon maaaring. Anak, ikaw ba talaga ang mayaman? Ito ba ay para sa totoo? Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumawa si Fane. Hawak ang balikat ng kanyang ina, sinabi niya, ina, mangyaring, itigil ang pag-aalala. Bibigyan ka lang kita ng isang kahulugan o isang pagtatantya upang maging madali ang pakiramdam mo. Mangyaring, panigurado, ang iyong anak na lalaki ay talagang kamangha-manghang. Sa hinaharap, huwag kang magpigil. Beze. Gastusin ang pera subalit nais mo. Hindi mo na kailangang tretuhin ang iyong sarili. Ginawa mo dati. Ako lamang ang iyong malapit na kamag-anak. Gusto ko lang mabuhay ka ng mabuti. Buhay. Iyon ay magpapasaya sa akin. Tumigil si Fane at sinabing, hindi ko nais. Upang sabihin sa kanino ito. Una, gusto ko lang mabuhay ng isang mapayapang buhay at ayaw ko upang iguhit ang pansin sa aking sarili. Pagkatapos ng lahat, ang puno ay umaakit sa hangin. Pangalawa, nakita mo kung ano ang aking biyenan.
Kung alam niya kung gaano ako yaman, malalaman ng buong mundo ang tungkol dito sa loob ng 2 araw. Matapos pakinggan si Fane. Mga salita, tumango si Joanne na may kasiyahan at sinabi, ang aking anak na lalaki ay talagang lumaki. At maging isang nagawa na tao. Mas mahinahon pa siya at matatag. Ang isang tao na nakakaalam ng halaga ng pagpigil ay maaaring magawa. Kahit na mas malaking bagay. Ang aking anak na lalaki, magandang trabaho, ikaw ang aking pagmamataas. Ina, mangyaring. Itigil ang pagrereklamo sa akin. Noong nasa battlefield ako, napakarami. Mga oras na halos namatay ako, lalo na noong nakaraang taon. Tunay na ito ay isang matinding panganib. Gayunpaman, patuloy kong iniisip ka at si Selena na naghihintay sa akin sa bahay. Iyon ay ang dahilan kung bakit walang hamon na maaaring mapigilan ako at napagtagumpayan ko ang lahat. Panipi. Sabi ni Fane, tumatawa ng may pasasalamat. Tumango si Joanne at sinabi, Fane. Si Selena ay isang mahusay na batang babae. Dapat mo siyang pahalagahan. Maraming mayaman. Ang mga kabataang lalaki na nagsisikap na makalapit sa kanya sa mga nakaraang taon, sinusubukan upang makahanap ng isang paraan upang ang puso niya, nahaharap sa napakaraming mga tukso, siya ay matapat at tinanggihan. Silang lahat, ang ganitong uri ng batang babae ay hindi madaling mahanap. Ina, mangyaring, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa iyo na mag-host kami ng isang grand banquet para sa kanyang kaarawan. Panipi. Sabi ni Fane. Nagiging mas madidilim ang langit. Nang gabing iyon, ang pamilyang Xenos ng Sky. Hindi na maupo ang Dragon City. Master, ano ang dapat nating gawin? Ang batang Master ay hindi pa rin mapigilan. Sa tabi ng ulo ng pamilyang Xenos, ang matandang lalaki ay sumimangot ng bahagya, ang mga linya ng pag-aalala ay lumilitaw sa kanyang mukha. Ay drag ang Xenos. Tumango at sinabing, hindi ko na siya maabot mula kahapon. Tinanong ko ang mga tauhan, lahat ng mga bodyguard na sumama sa kanya. Ay hindi rin mapigilan. Sa puntong ito, ang kanyang ekspresyon ay lumala. Siya, bahagyang sinaktan at sinabing, inaasahan ko na may nangyari sa kanila. Walang paraan. Tulad ng narinig ng iba, natakot sila. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.